Umpisahan na natin ang mga balita ngayong umaga. Hataw Balita ngayon. Bisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga taga-suporta sa Hong Kong at nagpahiwatig ng kanyang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 national election. Sa kanyang talumpati, ibinahagi niya ang naging desisyon niyang isantabi ang pagtakbo bilang pangulo at tumakbo bilang katandem ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpasalamat din ang pangalawang Pangulo sa suporta ng mga Pilipino mula 2016 hanggang 2025 at saka pabirong binanggit ang susunod na halalan sa 2028. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Office of the Solicitor General na wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso kaugnay ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, nagpahayag ng kahandaan ng palasyo sa anumang maaaring mangyari sakaling humingi ng tulong ang Interpol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa event sa Hong Kong, nanindigan si dating Pangulong Duterte na ginawa niya lang ang dapat niyang gawin bilang Pangulo para sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Humiling naman ang House of Representatives na 1/4 sa Senate Building bilang work at holding area ng Public Prosecutors at Secretariat Support Group para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa liham ni House Secretary General Reginald Velasco kay Senate President Francis Escudero, nais dinilang magsagawa ng inspeksyon sa itatalagang kwarto sa March 11 upang maayos ang set-up ng kanilang working area. Bagamat February 5 na impeach si Vice President Duterte sa Kamara, posibleng sa July 30 pa magsimula ang paglilitis batay sa panukalang schedule ni Senate President Cheese Escudero. Hataw Balita ngayon. Naihatid na sa Villamor Air Base sa mga labi nina Major Jude Salangoy at si First Lieutenant A.J. Dadulia, ang dalawang pilotong nasawi sa pagbagsak ng FA-50 jet sa Bukidnon. Sa isinagawang military honors, ginawad sa mga ito ang pinakamataas na pagkilala at ibinigay sa kanilang pamilya ang Distinguished Aviation Cross. Tiniyak naman ng Philippine Air Force ang masusing investigasyon sa pagbagsak ng fighter jet kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Directive lang din naman po ng Pangulo as well as yung chain of command natin is for a thorough investigation to be conducted here. And of course po, sila po ay kasama natin sa pagpibigay pugay sa ating mga yumaong piloto. Hataw Balita ngayon. Samantala, muling aresto ng Bureau of Immigration ng South Korean fugitive na si Ekyon 5 araw matapos nitong makatakas. Ayon sa BI, naaresto ito sa isang residential area sa Angeles City, Pampanga, kasama ang isa pang South Korean national na kinilalang si Kang Chang-biom. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, napag-alaman nila na wanted din si Kang sa South Korea dahil sa kasong fraud. Si Mr. Na ay galing po sa loob. Nag-a-attend lang po siya ng preliminary investigation sa Office of the City Prosecutor. Meron po siya naging kakutsaba na itong ang si Mr. Kang sa labas na nag-arrange ng sasakyan at kung ano na pong arrangements para sa pagtulog. Brother, ang tawag niya dito kay Mr. Kang. Minamadali ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration ang deportation sa halos 900 dayuhang POGO workers na nahuli sa sunod-sunod na raid kamakailan. Nitong Biyernes, isinailalim sa inquest proceeding ng BI ang 402 na dayuhan na nahuli naman sa One Wheels condominium sa Pasay City noong February 26. Sa kabuuan, 549 na dayuhan na ang na-inquests bilang undesirable aliens dahil sa pagtatrabaho sa POGO kahit ipinagbabawal na ito sa bansa. Hataw Balita ngayon. Nakakaranas ng matinding takot at trauma ang isang 69 anyos na ginang matapos akusahang may basyon ng bala sa kanyang bagahe sa NAIA Terminal 3 noong March 6. Ayon sa kanyang anak,
Hinarang sila ng isang security personnel sa boarding gate at sinabing kailangang inspeksyonin ang maleta ng kanyang ina dahil umano sa anting-anting. Natatawa pa umano ang opisyal nang sabihin nito kaya inakala nilang prank ang pangyayari. Gayunman nang dumating ang supervisor kasamang isa pang security officer, nag-ibang pahayag ng mga ito at sinabing sa handbag nakita ang basyo ng bala. Dahilan para lalo silang magduda sa motibo ng mga otoridad. Nang tuluyang siyasatin sa harap ng publiko ang naturang bag, walang natagpo ang anumang ipinagbabawal na bagay dito. Nagdulot umano ng matinding takot sa mag-iina ang pangyayari at nagpahayag ng kawalang tiwala sa mga otoridad ng paliparan ng bansa. Wala pang pahayag ang pamunuan ng NAIA sa bagay na ito. Nakatakda namang magkaroon ng press conference si Transportation Secretary Vince Dizon mamaya kaugnay ng insidente. Hataw Balita ngayon. Ngayong matinding init ng panahon, tinitingnan ang posibilidad na magkakaroon ng heat break sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral. Ayon sa Department of Health, mahalagang maprotektahan ang kalusugan ng mga estudyante, ngunit dapat maapektuhan ang oras ng kanilang pag-aral. Kasama sa mga hakbang ng Department of Education upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral ay ang pagkakaroon ng 2 shift sa klase, pagpapatupad ng asynchronous learning, dagdag na pahinga at water breaks, lalo na sa mga silid-aralan na walang air conditioning. Challenge kasi dito is, sinasabi rin ng DepEd, and kami rin sa DOH, naintindihan namin, learning and education is a health intervention. So ayaw naming bawasan yung learning hours, kundi naman kailangan bawasan. Hataw Balita ngayon. Patuloy na iniinspeksyon ng Department of Health ang mga binuksang dengue fast lane sa ilang pampublikong ospital upang mapabilis ang pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may sintomas ng dengue. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, prioridad sa fast lane ang mga pasyenteng mula sa dengue hotspot areas at may pangunahing sintomas tulad ng lagnat. Ilang ospital na may dengue fast lane ay ang Las Piñas General Hospital, Muntinlupa Local Government Hospitals at mga pribadong ospital tulad ng Asian Hospital Medical Center. Pinayuhan ng DOH ang publiko na agad magpakonsulta sa ospital sa unang sintomas ng dengue at panatilihin ang kalinisan ng paligid upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Ang mga DOH officials ay umikot iba-ibang lugar nationwide. Pinuntahan namin yung mga dengue fast lane. Ang dengue fast lane ay hindi siya literal na parang corridor na makikita mo doon. Ibig sabihin ng fast lane, pag may dumating na pasyente at nalaman na una, galing sa isang hotspot area, ikalawa, may simptomas tulad ng lagnat, ikatlo, kung nakikita ng doktor gamit ang kanyang evaluation na yung ibang simptomas na nabanggit ko ay meron, pinaprioritize yun. Hataw Balita ngayon. Samantala, good news naman sa mga motorista. May inaasahang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ngayong linggo, kung saan posibleng bumaba ng 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos kada litro ang gasolina. Ang diesel naman ay magkakaroon ng bawas presyo na nasa 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Habang ang kerosene ay bababa ng 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos kada litro. Ilan sa mga itinuturong dahilan ng pagbaba ng presyo ay ang pagtaas ng stockpile ng commercial crude oil ng Estados Unidos at ang paglakas ng piso. Ang final price adjustment ay lalabas ngayong araw at ipatutupad sa Martes, March 11. Naging usapan ang pagdagsa ng mga pulis sa Davao International Airport kahapon, March 9. Ito ay matapos mapabalitang pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na extrajudicial killing. Ngunit agad na nilinaw ng Police Regional Office 11 na isang simulation exercise lamang ang kanilang isinagawa sa nasabing paliparan. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita ngayon.
3 police vehicles ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniya ng simulation exercise. Dagdag pa ng opisyal, regular ang isinasagawang simulation exercise ng RMFB at ang pagdedeploy sa kanila sa airport. Bahagi ito ng kanilang commitment para handa sila sa anumang mga maaaring mangyari sa kanilang nasasakupan. Samantala, batay sa official website ng ICC, hindi kasama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng 69 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes, genocide, aggression at crimes against humanity. Wala rin umanong kumpirmasyon pa hinggil dito ang Malacanang. Gayunpaman kung kakailanganin ng Interpol ang assistance ng gobyerno, obligado itong sumunod. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinamamadali na ng Department of Transportation o DOTR ang pagpa-privatize sa Iloilo International Airport. Ito upang mapabilis ang pagsasaayos sa ilang kagamitan sa paliparan tulad ng escalator, elevator at mga upuan. Ilan pang mga paliparan sa mga tourist destination sa bansa ang i-privatization din ng ahensya. Nitong Sabado, bumisita si Secretary Dizon sa mga port at airport ng Iloilo, Cebu at Bohol. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isa ang Iloilo International Airport sa mga prioridad ng Department of Transportation o DOTR na maisaayos ang operasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Nitong Sabado, binisita ni DOTR Secretary Vince Dizon ang ilang port at airport sa Visayas kasama ang Iloilo, Cebu at Bohol. Ayon kay Secretary Dizon, panahon na para ma-develop ang paliparan para mapalakas ang turismo at transportasyon ng Iloilo Province at Iloilo City. Nais rin ng ahensya na mapalaki ang paliparan para makapag-accommodate ito ng hanggang 10 milyong pasahero kada taon. Ang dami ng flights, no? It's already more than 2 million passengers per year, but we need to develop it quickly, no? So we assured the mayor and the governor that DOTR will fast track the current PPP proposal from the Villar Group in order to ensure the sustainable development and growth of the airport to support the growth of the city. Isa sa mga problema sa paliparan ang sirang escalator, sirang aircon at kakulangan ng elevator at upuan. Ayon kay Dizon, may 190 million pesos na budget mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na gagamitin para sa repair at rehabilitation ng airport terminal. Kasama rito ang pagbili ng mga karagdagang upuan, pagkukumpuni ng escalator at elevator at pagsasaayos ng air conditioning system. 15 billion pesos din ang mandatory investment ng pribadong kumpanya. Bukas naman ang DOTR sa hiling ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na maging mall airport ang paliparan. Maliban sa Iloilo, susunod na isa sa pribado ang ilan pang mga paliparan sa bansa. Ang mga critical natin, no? So Iloilo is the priority right now, no? Siyang pinaka-advanced. We're also looking at Davao. We are also looking at other tourist destinations, major tourist destinations like Siargao, Calibo, obviously, which is already an international airport, airports like Dumaguete, Bacolod. So lahat yan, no? So the instructions of our president is we really need to privatize. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco.
sa Edmonton, Canada. Daan-daang libong tahanan at negosyo sa Queensland, Australia ang nawala ng kuryente dahil sa epekto ng ex-cyclone Alfred. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Umabot sa halos 350,000 na mga tahanan at negosyo sa Queensland ang nawalan ng kuryente matapos ang matinding hangin at ulan na dulot ng Cyclone Alfred. Naglandfall ang cyclone nitong Sabado, March 8, sa silangang bahagi ng Australia. Dala nito ang malakas na pag-ulan at matinding pagbaha sa maraming estado, partikular sa Queensland at New South Wales. Kabilang din dito ang bayan ng Hervey Bay at nagtala ng mahigit 30 cm na pag-ulan. Ayon sa Energex, distributor ng kuryente sa South Queensland, unti-unti nang naibabalik ang kuryente sa ibang bahagi ng estado. Subalit ilang bahagi ding mananatiling walang kuryente ang malaking bahagi ng rehiyon dahil sa patuloy na pag-ulan. Hinimok ng mga otoridad ang mga residente na manatiling mapagmatsyag habang patuloy na nararanasan ang mga pagbaha at mapanganib na kondisyon dulot ng nasabing cyclone. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Muling nagbanta si US President Donald Trump ng pagpapataw ng taripa sa mga produktong troso at gatas ng Canada anumang araw simula ngayong linggo. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ano ang dahilan ni US President Trump sa pagpapataw ng taripa sa troso at gatas mula sa Canada? Yes, Noel, ang karagdagang taripa na nais ipatubad ni US President Donald sa lumber at dairy products mula sa Canada ay dahil umano sa unfair trade practices ng Canada. Ayon sa presidente ng Estados Unidos, matagal nang nilalamangan ng Canada ang US sa kalakalan ng troso at produktong gatas, kung saan umaabot sa 250% ang taripa ng Canada sa kaparehong produkto mula sa US. Makatwiran lamang aniya na ipatupad ng opisina nito ang reciprocal tariff sa mga nasabing produkto upang mabigyan din ng pagkakataon ng US na makapagbenta ng kanilang sariling produkto at maprotektahan ang kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Bukod dito, nangako rin ang Pangulo na magpapataw ng katumbas na taripa sa lahat ng iba pang bansa na nagpapataw ng taripa sa produkto ng Estados Unidos. Samantala, mariin namang itinanggi ni Canadian Trade Minister Mary na ang pahayag ni Trump at sinabing hindi totoo na nilalamangan ng Canada ang US. Dagdag pa ni Trump, hindi rin makatarungan ang balak na taripa ng Amerika sa lumber at dairy products mula sa Canada. Ito ang panibagong salbo na tumitinding trade war ng Canada at US. Noel? Yes, Jeffrey, ilang porsyento ba ng taripa ang ipinapataw ng Canada sa US dairy exports? Noel, ayon sa datos, ang Canada ay nagpapataw ng halos 241% sa mga American milk exports. Noel? Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Coz, live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Pinalaya mula sa detention center noong Sabado si impeached South Korean President Yoon Suk Yeol matapos magpasya ang mga prosecutor na wag nang iapela ang desisyon ng korte na kanselahin ang kanyang arrest warrant. May humahataw na balita si Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Pinalaya si impeached South Korean President Yoon Suk Yeol matapos magpasya ang korte na kanselahin ang kanyang arrest warrant. Nananatili rin siyang suspendido habang patuloy ang pagdinig sa kanyang mga kasong kriminal at impeachment kaugnay ng pagpapatupad ng batas militar noong December 3, 2024. Ayon sa Seoul Central District Court, kinansela ang warrant dahil sa timing ng kanyang indictment at mga issue sa legalidad ng investigasyon. Nagpasalamat si Yoon sa korte para sa kanilang tapang at determinasyon sa pagwawasto ng umano'y ilegalidad ng kanyang pagkadetine. Habang lumalabas sa pasilidad ay kalmadong binati ni Yoon ang kanyang mga taga-suporta na may dalang watawat ng South Korea at Estados Unidos. Ayon sa kanyang mga abogado, natunayan ng desisyon na may mali sa parehong proseso at batayan ng kanyang pagkakakulong.
Samantala, binatikos ng Democratic Party ang desisyon ng mga prosecutor at sinabing nilalagay nito sa panganib ang bansa. Hinimok rin nila ang Constitutional Court na agad nang tanggalin si Yoon sa pagkapangulo. Siya ang unang pangulo ng South Korea na inaresto habang nasa pwesto at naditine sa Seoul Detention Center mula January 15. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Patuloy na lumalala ang labanan sa pagitan ng security forces at mga taga-suporta ng dating Pangulo ng Syria na si Bashar al-Assad. Naalarma naman ang United Nations sa nangyayaring kaguluhan sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita Ngayon! Nagpadala ng mga karagdagang puwersa ang pamahalaan ng Syria sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. Ito ay dahil sa lumalalang labanan sa pagitan ng security forces at mga taga-suporta ng dating Pangulo na si Bashar al-Assad. Nagdulot ng matinding karahasan ang mga labanang ito na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang tao, kabilang na ang maraming sibilyan. Nitong Sabado, sinabi ng security forces na nakuha na nila ang kontrol sa mga lugar sa Tartus at Latakia, kung saan nagsagawa ang mga al-Assad loyalists na magkakasunod na pag-atake sa mga checkpoints, security convoys at military positions. Samantala, nagpahayag naman ng pagka-alarma si UN Special Envoy for Syria Geir Pedersen sa nangyayaring development sa bansa. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng paligsahan ng paddle sa Bahrain sa March 21. Samantala, magsasagawa naman ng Saturday Consular Services ang Philippine Embassy sa Canada sa darating na March 22. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon! What's up, kabayan? Nangangailangan ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt ng driver. Ilan sa mga qualifications ay dapat may valid driver's license, 25 to 45 years old, marunong ng English at Arabic at may driving experience sa major city sa Egypt. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume na may 2x2 photo at kopya ng valid driver's license sa vacancy at cairope.org na may subject na application for embassy driver. Samantala, magsasagawa naman ang All-Filipino Paddle Tournament na isang proyektong pangkalusugan sa Bahrain. Gaganapin ito sa March 21, alas 2:30 hanggang alas 7 ng gabi. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHL in Bahrain. Maghahandog naman ng Sunday Consular Services ang Embahada ng Pilipinas sa Canada sa darating na March 22, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, notarials, civil registration at iba pa. Maaari mag-book ng inyong appointment sa appointment.ottawape.org. Naglabas naman ng listahan ng Philippine Embassy sa Brunei ng listahan ng new e-passports na ready na for collections. Maaaring mag-walk-in sa embahada upang mag-claim ng inyong passport mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong resibo at old passport para sa cancellation. Para sa kumpletong listahan ng available e-passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/PHInBrunei. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Pinasok at giniba ang isang natukoy na drug den sa isa nagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 kasama ang Lapu-Lapu City Police Station 2 sa Sitio Lasang, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes, March 7. Nagresulta naman ito sa pagkakahuli ng 4 na suspect. Arestado ang subject ng operasyon at drug maintainer na si alias Jeffrey, 48 taong gulang, isang mangingisda. Nahuli rin ang 3 drug den visitors na sina alias Angeline, 19 taong gulang, at alias Junard at Ansito, na parehong mangingisda. Nakuha ng mga otoridad ang 15 packs ng hinihinalang shabu na rinatay na nagkakahalaga ng 78,800 buy-bust money
240 pesos cash at iba pang drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya ay agad nang dinala sa PIDEA Regional Office Laboratory para sa gagawing proper disposition at hindi mapakinabangan ng iba. Ang mga suspect na pansamantalang nakadetine sa PIDEA 7 Detention Facility ay harap naman sa kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11 at 12 ng Article 11 of Republic Act 9165. Hataw Balita ngayon. Isang tindahan ng appliances at furnitures ang nasunog sa Tanawan City, Batangas kahapon ng umaga. Umabot ang nasabing sunog sa ikatlong alarma. Si Ari Silvestre humahataw. Hataw Balita ngayon. Sumiklab ang isang sunog sa Century Store sa Barangay Poblacion 4 sa Tanawan City, Batangas, alas 8:33 ng umaga kahapon, March 9. Umabot sa 30 establishmento ang nasunog. Sa ulat ng Tanawan City Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa light materials na naging dahilan din para iakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Kung makikita nyo din po sa likod, all are combustible materials. So mga light materials, combustible, mga products na mabilis masunog. Alauna ng hapon nang ideklara ng Bureau of Fire Protection ang fire out. Katuwang ng CDRRMO at Philippine National Police, nagtulong-tulong ang iba't ibang mga fire station para mabilis na maapula ang sunog. Kanya-kanya namang ang ibang mga may-ari ng tindahan sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Yung isa naming pwesto, nung time na nakita namin yung sunog, agad-agad kami naghakot. So hindi namin lahat na isalba kasi pinaalis kami ng mga pulis at saka yung mga nagtatrabaho sa fire. Then yung kabila naman naming pwesto, naisalba naman kasi gawa ng marami naman kami nagtulong-tulungan. So alhamdulillah, naisalba naman yung iba. Yung kapwa nga lang namin na ibang mga Muslim, talagang wala silang naisalba kahit wala talaga. Paalala ng Bureau of Fire Protection, kapag may mga pangyayaring sunog ay huwag magpanik upang maiwasan ang karagdagang pinsala ng katawan. Pagka po may mga ganitong pangyayari na sunog, wag lang po tayo magpapanik and i-report po agad sa nearest fire station. As much as possible, kapag po may mga ganitong insidente, wag po tayong magbi-video muna bago tsaka tatawag. So pag may nakita na tayong mga usok, tawag po agad. Kaya dapat po talaga alam po natin yung mga contact number po ng bawat fire station po ng bayan natin. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasa gitnang Philippine Coast Guard ang 5 pasahero na isang bangkang pangisda na nagkaaberya ang makina habang nasa dagat sa barangay Butag, Bulan, Sorsogon nitong Biyernes. Batay sa ulat, nag-overheat at namatay ang makina ng fishing bangka Benny VD Betchi. Habang patungo ng Matnog Port, Kayat, nagpalutang-lutang ito habang tinatangay ng malalaking alon at malakas na agos. Agad naman itong nirespondihan ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Bulan. Tiniyak din ng PCG personnel na nasa maayos na kalagayan ang mga nasagip na pasahero bago sila pinayagang makauwi sa kanilang mga tahanan. Hataw Balita ngayon. Mahigit 2,000 paniki ang namataan ng mga kawani ng Community Environment and Natural Resources Office o Senro Kiamba sa unang bahagi ng taon ng kanilang pagsusubaybay sa mga paniki sa Maitum, Sarangani. Si Alan Manansala humahataw. Hataw Balita ngayon. Napansin ng Monitoring Team Community Environment and Natural Resources Office o Senro Kiamba na may nagpapahingang paniki sa tuktok ng mga puno sa Maitum, Sarangani. Lumilipad ang mga paniki sa himpapawid tuwing sumasapit ang dapit hapon. Ayon sa pag-aaral, ang nasabing lugar ay nagsisilbing tahanan ng mahigit 2,000 giant golden crowned flying fox o Acerodon hubatus, isa sa pinakamalalaking uri ng paniki sa mundo at isang endangered species. Ang malalaking paniki na ito ay nagpapanatili ng biodiversity na tumutulong sa pagpapakalat ng mga binhi at pulinasyon ng mga halaman. Pagtitiyak ng Senro Kiamba,
ligtas ang mga paniking ito laban sa mga banta tulad ng illegal na pangangaso at pagkasira ng kanilang tirahan. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nilinis ng iba't ibang grupo ng kabataan ang Tuntong Creek sa Barangay Dolores sa Taytay, Rizal. Ito ay matapos humiling ang barangay na mapanatili ang kalinisan sa lugar. Si Jolitz Matangat, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng clean-up drive ang mga residente ng Barangay Dolores LGU, Rizal Police Provincial Office at ilang grupo ng kabataan sa isang creek ng naturang barangay. Ito ay upang mapanatili ang ganda ng Tungtong Falls na karugtong ng creek. Ang goal natin is mabuhay yung tubig hanggang dito. O ano yung mga ginagawa natin programa para mabuhay yan? Creek clean-up. So kumuha tayo ng mga ng katayap na kagaya nyo na willing, may mga programa sa environment. Natutuwa nga ako, MCGI, may programa kayo sa ano eh. Ano ba yung Save Ocean ba yung inyong program, di ba? Eh nung nalaman ko meron kayong ganon, sumulat ako sa inyo. Kaya ito, nagkaroon tayo ng ganito. Ayon kay Perry Francisco, hindi kakayanin ng LGU lamang ang ganitong programa, kaya mahalaga ang pakikisa ng mga residente sa ganitong uri ng proyekto. Nagpa-distribute ako dito ng 100 na sako, empty sacks. Pinabigay ko dito sa community. Kaya paglusong nila, yung sako na binili ni barangay, na accredited ni barangay, pag nalagyan ng basura yun, pwede nilang i-redeem dito sa in-sponsor nyo mga food packs. Ikinatuwa naman ng LGU ang pagsuporta ng mga kabataan sa MCGI sa paglilinis. Bukod sa partisipasyon, nagbigay din ng 300 grocery packs at bigas ang MCGI Youth sa mga residenteng tumulong sa activity. Ayun, nakakatuwa po dahil napakadaming volunteers yung ating mga youth from MCGI. Napakadami po nila. Sabi nga nung mga taga Maharlika, parang mga langgam sa dami. So, ang bilis po, ang bilis. So, parang lahat ng basura na nadaanan, so lahat tulong-tulong na naiangat po dun sa kahabaan po ng river. So napakabilis, napakaganda at pagka nagtutulong-tulungan po talaga, ang bilis po ng ginagawang programa at proyekto sa ikagaganda po ng atin pong river. Ipinagpapasalamat naman ng mga youth ng MCGI Rizal Chapter ang pagkakataon na sila'y makatulong sa ganitong klaseng advokasya. Kami po na mga kabataan mula sa MCGI Youth ng probinsya ng Rizal ay masayang nakiisa na ginanap po namin ito at nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa amin pong mga kaliitan bilang mga kabataan ay kaisa kami na nakikipagpartisipasyon sa ganito pong mga gawain. At maraming salamat po sa Diyos na bilang advokasya po ng Kuya Daniel na kami lagi ay makikiisa lalo na sa paggawa ng mabuti sa katulad nito. Ang paglilinis sa kapaligiran ay isang malagang aktibidad na nagtuturo ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at komunidad. Sama-sama nating ingatan ang likas na yaman. Jolitz Matangat, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, March 10, 2025. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, March 10, 2025. Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin ang epekto ng shear lines may bahagi po ng Northern at Central Luzon. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, may mga kumpul pa rin pong kaulapan na namamataan na nakaka-apekto dito sa may bahagi ng Luzon area. Dulot po yan na epekto nitong shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Kaya asahan po natin na iilang bahagi ng Luzon ay makakaranas pa rin ng makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa bandang southern portion naman po ng ating bansa, nakikita din po natin itong mga kumpul na kaulapan na dulot po ng epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po dyan sa easterlies ay expected din po yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao area, pati na rin po sa may southern portion ng Eastern Visayas. For the rest of the country naman po, magpapatuloy pa rin ang partly cloudy to cloudy conditions. Ibig sabihin po, inaasahan natin ang generally fair weather conditions sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At kung may mga pag-ulan man
ay panandalian lamang po ito ng mga thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa ngayon po, wala din tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa mga susunod na araw, itong northeast monsoon o hanging amihan na currently ay nakakaapekto sa may bahagi ng extreme northern Luzon ay unti-unti po ulit nahihina at iiral po ulit yung easterlies sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw na makakaranas po tayo ng mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas ng mga pag-alon. Ngunit asahan pa rin po natin ang moderate to rough sea conditions, mga dagat baybayin po ng northern Luzon at eastern seaboards ng northern Luzon area. So iba yung pag-iingat lamang po sa mga plano po malaot. Otherwise, yung nalalabing seaboards po ng ating bansa or dagat baybayin ng ating kapuluan, ay makakaranas pa rin po ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Kaya malaya pong mga kapalaot ang mga kababayan natin na mangingisda, pati na rin ang may mga malit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6:07 a.m. Sunset naman ay 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin naman po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Patuloy po namin kayong inaanyahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 6 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV. At ina po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 18, talatang 30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat na nanganganlong sa Kanya. At meron ko bang shoutout, Tani? May oras pa. May oras pa. Thank you very much, Adet. Thank you. Binigyan mo kami ng time. Ayan. Siyempre, uunahin muna natin yung mga kasama natin. Yan si Brad Christian and of course si Brad Jerickson. And si Aljan Lozano, thank you very much, Aljan. Of course, si Rap, narin si Justine, si Rodrigo, si Belinda, si Chris, yung ating prompter. At hindi na natin kakalimutan yung mga taga-IT people, si Darwin, si Arian, and of course, sino pa bang nandyan? Basta lahat ng mga taga-IT. And of course, nariyan din si, si Lowell. Ayan, si Lowell sa TOC. Kita mo na yan. Brad Sherwin, yung mga nakikinig at nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, binabati namin kayo ng magandang umaga. Yung mga suki natin, kagaya ni Elena Yang, ni Emma Chikuhara, si yung taga Nagkaralan Laguna, si Louie Lipanya, at si Brad Hiner Aliparo, get well soon. At syempre ang aking may bahay, si Glenda, at ang aking unika iya, si Elisha, na gising na ngayon yun at nakikinig ng ating programa, Ani. Yung anak nyo, gising na sa oras na ito. Wow, nakakatuwa naman. O yung mga nanonood dyan sa Texas, ano po? Ayan, pasensya na po kayo 60 na tayo. Ayan,
itong mag-asawang Benny and Dance Dalagan. Ayan. Basta madami po sila na nagtitext. May listahan ako. Tsaka nasa El Salvador pala ngayon si James Bontuyan kasama si Maunahan at Marvin Bangguardia, si Buboy. Ayan, nakikinig din sila sa atin ngayon, Nani. Si Lynn Perez, siyempre hindi natin makakalimutan yan. Yung mga global correspondents natin. Maraming salamat. Baka may nakakalimutan ka na, singit mo na. Oo, kasi palamang bukas, wala, hindi tayo. Si kayong tita ko, si Tita Nene La Pastora, si Edad, at si Mami Beth Razon, mga suki natin. Hello, Mami Beth, good morning. Brad Daddy, good morning po. Ay, si Ate Ruth Soriano, Attorney Ruth Soriano, at saka si Attorney Mel. Ayan, lagi silang nanonood. And of course, yung mga kamag-anak ko naman dyan sa Canada, ayan, yung mga Tuazon family, magandang mga Rintoy and Navera, good afternoon po sa inyo. At ganoon din sa Australia, ayan, Swing family and of course, si Tintin, ayan, yung aking pamangkin. Magandang umaga sa inyo. Okay na ba? Sige. Adet, okay na po ba, Adet? Ayan, si Igat pala, nakalimutan ko. Ayan. Okay na, Adet. Thank you very much, Adet. At syempre, makakalimutan natin si Josa Ibanez. Good morning, Josa. And Sis Joy. Thank you so much po. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong maga ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Marso 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.